maklear man natin yung mga barangay kung wala kang ilalagay doon na development o para iangat ang kabuhayan ng mga tao, ay babalik-balikan ng mga tao, ng mga NPA yan. Kaya ngayon, Pero tell me, Secretary, present ko sa kabinete na maglagay kami ng development program at inaprubahan ng Pangulo. Nandyan na nga sa budget ngayon, yung 16.44 billion for development projects in barangays. At nagtataka ako kung bakit ayaw ninyo ma-develop yung mga barangay na yan. No. Samantalang alam Mr. naman natin na Secretary, nililabis ang mga yan. Mr. Chairman, Hindi ito po po ay... balik-balik lang tayo. No. Paikot-ikot lang tayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, Yeah. sa tingin ko po, kulang pa ang good faith ng gobyerno at ng NDF sa negotiating table ngayon sa national level. Ay nire-reject ko po yung sinabi ng NDF na ang peace talks ay para lamang magsilbi sa kanilang armed struggle. And so I really regret na suspended yung national peace talks sa ngayon dahil dapat yan ay bukas pa rin na larangan na lalo na ang mga civilian, ang mga non-combatants ay pwedeng itulak pareho ang gobyerno at ang NDF na magkaroon ng kasunduan. But having said that, Mr. Chairman and Secretary, I thank you for the Secretary's responses about the national plan. In fact, in the middle of the pandemic, when almost every government department, agency, and office has had its budget cut, we're allocating 19 billion pesos supposedly to resolve the long-running communist insurgency. I'd like an honest threat assessment, Secretary, Mr. Chairman. How great a national security risk is the longest running or the long-running communist insurgency led by the CPP, NPA, NDF? Are the communist rebels a clear and present danger to the country? Is our duly elected democratic government at risk of being encircled in the city from the countryside? Secretary, Mr. Chairman? Yes, Mr. Chair. Yes, unang-una, gusto ko lang sabihin na ang pag-address, pag-asikaso sa mga problema na dulot ng pandemic, COVID-19, ay binibigyan natin ng diin. Kung kaya nga ang Kongreso ay nagpalabas na nga ng Bayanihan 1 and 2 upang talagang maagapan natin yung ating problema sa COVID. Karamihan sa amin dito ay, halimbawa, si Secretary Lorenzana, siya ang Task Force Commander ng National Task Force COVID. Pero membro kami ng Interagency Task Force. At hindi lang minsan sa isang linggo kung mag-meeting kami. At ang Pangulo naman ay lumalabas ng kada linggo upang sabihin sa bayan kung anong ginagawa ng gobyerno patungkol sa COVID-19. We are aware that COVID-19 is a clear and present danger. Kung kaya nga... Pero yung communist insurgency po, Secretary, sa 500 billion emergency. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, mayroon pa rin tayong number 1 political security threat. At ang yan po yung number 1, Secretary. Kayo na rin mismo nagsasabi, at ang Pangulo mismo nagsabi, na ang number 1 threat, political security threat, ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi Secretary, ibig po bang sabihin na yung bansa natin ay humaharap sa mas malalaking risk mula sa internal kesa sa external threats? Ibig po bang sabihin din na tingin niyo na yung ating militar ay primarily dapat nakafocus sa counterinsurgency mission sa 2021 and beyond? That is the dictate of the situation. How we wish, as a former chief of staff, na inaasikaso ko lang ay yung aatake sa ating teritorya. Ngunit hindi ganun ang totoong nangyayari. Unang-una, meron tayong insurgency, kaya ang inyong armed forces ay nagtutuon ng pansin dyan. Ano naman ang sasabihin nyo sa amin kung yung armed forces at saka police, meron nang patayan dun sa mga barangay, kung saan-saan, mayroong assassination dito sa Metro Manila. Alam nyo naman kung sino yung mga pinagpapatay dyan sa loob ng Quezon Memorial Circle, na mga top
leaders ng CPP, NPA at yung APP Opo, naman. si Rolly ang Quintanar, nagsasabi. decades ago. Anong Opo. gagawin po namin? Yung police ninyo at saka military, sasabihin Yes, namin na Secretary. hindi kami bagay dyan? Hindi, sige po, So pag-usapan it is natin ang dictated by the- insurgency. Yes, It is Secretary. So, dictated by the situation. let's talk about the situation of the insurgency. Secretary, nung kayo nga po ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, taong 2006 in particular, hindi po ba sinabi nyo noon na yung militar ay iwa-wipe out ang New People's Army sa loob ng 3 taon? Di po ba sinabi Yes. nyo noon yun Yes. tungkol sa ating AFP? Alright. And hindi it nyo is rin never po ba... wrong to- Yes. It is never wrong to have some targets. Yes, agree. Some objectives. Agree. And hindi nyo po ba sinabi noon na yung lakas ng mga rebelde ay drastically nabawasan pasalamat sa Oplan na pinangalanang Bantay Laya? Hindi po ba? Totoo po yun. Totoo po yun. Nabawasan sila from Okay po. 6,000 naging 4,000 plus. Ngunit Opo. may mga At sumusunod hindi- pa rin mga na-recruit. Dahil nga ang nagre-recruit ay mga iba't ibang organisasyon. Okay. Yun At ang gusto namin mapigilan at isiwalat dito sa hearing na ito. tapos po, Hindi natin aawatin ang recruitment ay tuloy-tuloy pa rin itong ating insurgency. At hindi po ba din, Secretary, nung 2008 naman, sinabi nyo na bubuwagin nyo, ite-tear down ninyo yung 15 NPA front sa loob ng 3 buwan? Na-meet po ba yung 2002 mga layunin ba na yan? 2002? Clarification, Secretary, ayon sa aking research 2008, na-meet po ba yung mga layuning iyon? 15 NPA front sa loob ng 3 buwan? Yes. They were. There were about 70 guerrilla plants at that time. Yes. So, okay, bawas ito. So, dapat mga 55 na lang nung taong 2008. Dumami Mas po ulit. recent, Sir Secretary? Meron pa rin mga nabubuong bago dahil Okay. nga tuloy-tuloy pa rin ang pagrekruta. Okay, Yun Secretary. ang ating gustong pigilan. Dahil hanggat mayroong mga organisasyon na nagre-recruit Mm, at sumusuporta sa New People's Army, mm, ay magkakaroon pa rin ng mga armado mm. na katulad ng mga estudyante na sa simula ay aktivista ay nagiging NPA. Alam po namin yan dahil ako mismo ay kasama sa first quarter storm po eh. Ha. Secretary, Pero more hindi ako recent, humawak ng armas. opo, marami pong aktivista na hindi humawak noon o humahawak ngayon ng armas. Tama po yun. More recently, Secretary, nanumpa po ang Philippine Army na kikilos siya double time para i-neutralize yung natitirang quote 15 armed fighters of the New People's Army still running and hiding in the mountains of Leyte Island, close quote. In 2018, sinabi po ng Armed Forces na optimistic siya na yung insurgency problem ng ating bansa ay mareresolve soon. At tinukoy ng AFP noon yung nababawasang lakas kung hindi man imminent defeat. And I use the term imminent defeat sa aking brief opening statement kanina, Secretary. Imminent defeat ng NPA. At ito po ay pagkatapos ng surrender ng 326 na NPA guerrillas. Tapos September 2019, iniulat din na may 700 guerrilla na nag-surrender. Bilang National Security Advisor ngayon po, Secretary, do you stand by these assessments? Yes, that was the assessment of the military in Opo. Leyte. I think 2018, tapos na yata mag-chief of staff si Secretary Anyon. Pero ganito, Opo. Madam So- Senator, Mr. Chair, Opo. So, sinabi namin yon sa Leyte na maalis namin yung NPA. Mm. Totoo nga na maalis namin at yung barangay ay na kung saan nagpupugad sa mga guerrilla bases ang NPA ay aming naklaro dahil meron kaming tinatawag na community support program ay na ngayon ay pinangungunahan na ng local government at ang kapulisan yung retooled community support program. Hindi na military, So, kundi opo. combined military. Ngunit, maklear man natin yung mga barangay kung wala kang ilalagay doon na development o para iangat ang kabuhayan ng mga tao, ay babalik-balikan ng mga tao, ng mga NPA yan. Kaya ngayon, Pero tell me, Secretary, present ko sa kabinete yeah. na maglagay kami ng development program at inaprubahan ng Pangulo.
nandyan na nga sa budget ngayon, yung Yun na nga po. 16.44 billion for development projects in barangays. At nagtataka ako kung bakit ayaw ninyo ma-develop yung mga barangay na yan. No. Samantalang alam Mr. naman natin na Secretary, nililabis ang mga yan. Mr. Chairman, Hindi ito po papalit-palit ay... lang tayo. No. Paikot-ikot lang tayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, Oh, yeah, I'm ito sorry, po I'm ay sorry, pagdinig. Yes, Mr. Secretary, thank you for your apology. I accept it because for the record, Mr. Chairman, ito po ay pagdinig ng isang komite ng Senado at tayo po ay nagtatanong sa ating mga resource persons, kasama na ang good secretary, at hindi po ito larangan para akusahan nila tayo na ayaw natin ng ganito o ganyan na programa ng gobyerno na magtatrabaho nga tayo double time na habulin matapos ang isang budget para sa 2021 na Sinabi Si nyo kanina Mr. na babawasan Mr. nyo Chair? ng 8 billion eh. Mr. Chairman, I'm still Yes, addressing the Senator chair, Risa. Mr. Secretary. And may court Tayo the, po. the Yes. Senator, Secretary Soron. Thank you, Please, Mr. Senator Risa. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. So, ang itatanong ko sa Secretary, dahil kami po sa Senado ay we started on time, we kept our eye on the ball, tatapusin namin on time ang budget para sa ating gobyerno sa taong 2021 na COVID responsive, recession responsive at democracy responsive. So sa tingin, sabihin nyo, maaari nyo po bang sabihin sa akin, Secretary, do 15 rebels in the mountains of Leyte, the remnants of an insurgency facing imminent defeat, inuulit ko, imminent defeat ang hinaharap nila sa battlefield. Para bang 19 billion peso problem sa inyo yon? Secretary, Mr. Ilang Chairman? ulit yung pinag-uusapan natin, Mr. Chairman, may I know? Okay. Please. Yes, answer. please, Mr. Madam Secretary. Senator, hindi lang po late ang pinaglalaanan natin ng 16.44 billion. Yes, Ito po fair ay enough. nationwide na 822 barangays Hmm. na inoperatan ng ating kapulisan at ang ating armed forces at local government. Hmm. Na-clear nila ito ng 2016 to 2019. Sinasabi niyo na nga kanina, Cleared na na-clear po. na yun. Sa Leyte, kasama na dyan. Anong So, gagawin natin precisely. sa mga barangay na ito? Iiwanan na natin? Para lumipat na yung tropa? O Definitely gusto hindi yan niyong ang lagyan natin ng balance. development? Lalo No, na yung no. mga pobreng barangay sa Samar at sa Leyte? Gusto niyong iwanan Precisely, na natin? Mr. Chairman, Okay, thank you. Secretary. Kaya Oh, ako sorry. sinabi na parang Akala ko, Mr. tinatanong niyo Chairman, hello? I mean, Mr. Chairman? Yes, Senator Risa. Mr. Secretary Yes, Mr. Soron, kindly wait for the Senator to finish her question. yeah. Thank you, Mr. Chairman. Kaya nga po sinabi ko kanina, Mr. Chairman, Secretary, na parang 1980s ang dating, parang throwback Tuesday. Dahil yung clear hold, consolidate, develop natin dati, I think yung isang naging leksyon natin ay lalo na yung consolidate at lalong-lalo na yung develop. Trabaho na yan ng civilian government. And the past many years, ganun yung klase ng budget na pinapasa namin dito sa Kongreso. So speaking of the clear and lalong-lalo na yung clear saka yung hold na may bahagi pa rin doon yung AFP and then yung hanggang consolidate nandyan yung PNP of course. Just focusing on the AFP, Mr. Chairman, Secretary, magkano po yung gagastusin ng AFP sa kanyang modernization program sa 2021 at dito gusto ko nang bigyan ng diin yung external defense natin. Magkano sa amount na ito sa modernization budget natin ay para sa layunin ng depensa laban sa external threats, Mr. Chairman, Secretary? Bago po ipasa kay sa mga dapat na sumagot niyan, ay sasabihin ko lang po sa inyo, Madam Senator, na hindi po ako military. Retired po ako, civilian na po ako. Opo. Kaya But po still, dahil National Defense Advisor. National Task Force LCAP, civilian po ako at ang kasamahan namin sa National Task Force LCAP ay government agencies. Isang cluster out of the 12 ang military at saka police. Whole of Yes. nation approach ko ito. Opo. Kung gusto nyo Malinaw malaman sa kung anong akin. ginagastos ng armed forces para sa depensa natin ay mas kinaalam ko yan. Palagi ko mas alam ni ni Secretary Lorenzana at saka ni General Gapay. Mas Alright. kinaalam ko yan, sasagutin ko yan. Pero
Hindi na ako military, Madam Senator. Retired na po ako. Kaya pwede akong trumabaho ng civilian activities. Oh.